ba kayo sa taglamig? Okay, pagkatapos ng lahat ng paghahanda, natapos din ang ating anniversary. Palagpagan ninyo ang Panginoon dahil natapos din tayo sa ating panglimang anniversary at ang lahat ng pangyayari ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya sa purihan ng Diyos lang. Amen? Okay, so palakpakan niyo sarili niyo dahil nag-contribute kayo at nangyari yung ganon. Natapos ang anniversary, natapos din ang Thanksgiving kahapon. Ewan ko kung may nagkatay sa inyo ng pabo. Kasi yun ang tradisyon sa Amerika. Pagkatapos ng lahat ng yan, ano naman yung hinaharap natin? Christmas. Alam nyo, siguro sa bahay ninyo, nagbago na yung tsura ng sala nyo. Alam nyo kung bakit? Yung iba ay September pa lang, binabago na nila ang forma at ang itsura ng kanilang sala. Alam niyo yung merong kakaibang bagay sa sala ninyo? Yan. Nadadagdagan ng ganyan. O, dahan-dahan yan. Okay. Nadadagdagan ng isang maliit na puno o kaya malaki. Merong maliit, nakalagay na sa lamesa. Meron namang abot hanggang kisame, hanggang ceiling. Yung nasa bahay, halos umabot sa ceiling. Kaya, napapansin ninyo na yung iba masyadong maagang gumagawa ng kanilang Christmas tree. Yung iba naman, saka lang gagawa pagka papasok na yung December. Yung iba matindi dahil buong taon nandun hindi naalis. Nakakita ako ng bahay na gano'n. Aba, sabi ko, tapos na yung Pasko at saka New Year, Valentine's, nandyan pa rin yan. Sabi, hindi, sa amin, araw-araw ay Pasko. Di maganda. Kaya lang, hindi naman sila araw-araw naghahanda. Maganda sana pumunta doon araw-araw, kung araw-araw ay Pasko. Ngayon, ang point dito ay Christmas tree, puno. Alam nyo ba na partly, bahagi nito ay dahil sa isang puno nagkaroon tayo ng Pasko? Okay, ulitin ko yon. Alam nyo ba na kapag binasa nyo ang Biblia, ay iti-trace back natin ang Pasko na nagkaroon tayo ng Pasko, isinilang ang Panginoong Hesus, partly, hindi naman buong buo, dahil sa isang puno. Bago yata yun, no? Hindi ba nagkasala si Adan? Oo nga. Kaso, ano kinain niya? Yung bunga ng isang puno. Kung hindi niya sana kinain yon, wala sana tayong Pasko. Napansin niyo? Ang Panginoong Hesus ay isinilang upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Ngunit kung hindi sana kinain ni Adan at saka ni Eva yung bunga na yon, yung bunga ng puno na yon, nasaan ang Pasko? Wala. Kaya, siguro dahil yung Christmas tree maganda na ganyan, it relates back doon sa noong pangunang panahon. Subalit, wala tayong kaalam-alam. Di ba? So, ibibigyan natin ng relasyon yan. Basahin natin ang ating Biblia sa Genesis. Genesis 2, 8, 9, and 16, 17, 18 yata. 15, 16, 17. Now, the Lord God had planted a garden in the east, pagkatapos niyang ginawa si Adan, in Eden. And there he put the man he had formed. And the Lord God made all kinds of trees grow. So, pinatubo niya ang lahat ng mga puno. He made all kinds of trees grow out of the ground. Trees that were pleasing to the eye. Katulad ng, ano yung mga puno na magandang tingnan sa mata? Diba? Yung makopa, parang bell na pink. Magandang tingnan sa mata. Yung kasoy, di ba? May buto niya sa labas. Lalabanan niya ng alamat ng kasoy sa atin. Nakikita natin na trees that were pleasing to the eye and good for food. Pati din yung mga magandang kainin. Lahat na yun nandun. Now, in the middle of the garden, ito rin yung ginawa niya, were the tree of life
and the tree of the knowledge of good and evil. It's ang puno ba tawag sa Tagalog ito, yung tama? The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Yung kapag kinain mo yung ano na yon ay the knowledge of good. Alam ko bakit the knowledge of good and evil ang tawag doon. The tree of life. Now, verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, si Adan, you are free to eat from any tree in the garden. Malaya kang kumain yan. Sa anumang bunga ng puno ng mga nandyan, pwede mong kainin, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So nakita yung puno na yon, kakaiba na puno. Na dahil doon, nagkaroon tayo ng Pasko. Panginoon, kami po'y dumadalangin na ngayong umaga, ibigyan mo kami ng kakaibang pangunawa, Panginoon Diyos. Bigyan mo kami ng kakaibang kakayahan upang unawain ang iyong salita. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang siyang magkakaroon sa amin ng wisdom at ng kakayahan na yan upang sa umagang ito, Panginoon Diyos, ay panibagong Biyernes, panibagong uri ng mensahe ang aming maririnig. Mensahe na nais mong iparating sa amin, Panginoon Diyos, base doon sa mga pangyayari noong matagal ng panahon, noong doon kami nagmula, Panginoong Diyos. Ibalik mo kami doon, Panginoong Diyos, upang muli namin maintindihan na sa pamamagitan ng iyong mga ginawa at iyong mga nilikha ay kaangkop ang aming buhay ngayong panahon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hey, ngayon ang usapan natin ngayong umaga ay ito. Christmas tree. Oh, Christmas tree. Parang yung kanta, di ba? Christmas tree, oh, Christmas tree. Okay, bakit Christmas tree? Dahil bibigyan natin na ngayong umaga ay gawin natin espesyal. Gagawin natin isang puno ay it represents something. Gagawin natin na kayo mismo mag-iisip kung ano yung representation ng isang puno na ating pag-aaralan. Kaya yan ang gagawin natin. Yung Christmas tree na yon, hindi yung Christmas tree na sa bahay ninyo. Yung tree, yung the fruit of the tree, na kung saan nung kinain ni Adan at saka ni Eva, ay nakaset na yung Pasko upang isilang ang tagapagligtas at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, all of you will have an exercise ngayong umagang ito. Lahat tayo ay magkakaroon ng panahon upang mag-isip. Isipin ang ating buhay sapagkat ngayong umaga ay what? The tree that might have partly caused the event of Christmas. Mahal, ito yung unang, of course, siyempre yung kasalanan ni Adan at saka ni Eva, yung kasalanan ng tao. Pero nagkasala sila dahil sa pagkain nila doon sa bunga ng isang punong yon. So, we'll take a look at that. Kukunin natin isang bahagi ng bagay na yan. Tapos, tatanungin natin ang ating sarili, ano ba yung Christmas tree ang ibig sabihin sa akin? Yung bang nakakabit ng mga candy, Christmas balls, tapos yung tinapunan nyo ng mga parang snow na puti-puti. Yan ang ibig lang sabihin sa atin. Tapos sa ibaba, yung mga regalo, nandun ang pangalan, ng mga kasama sa bahay, mga malalapit na kamag-anak. Yun ang Christmas tree. Yun ang ibig sabihin ng Christmas tree sa atin. Kaya lang, ang totoo niyan, ang hahanapin nating puno ay the forbidden tree, the tree of the knowledge of good and evil, that had so much things to say about our lives. Napakaraming bagay na kahit noon at ngayon, ay merong kaugnayan ng mga bagay na yan. Kaya ito ang exercise natin. Maghanap kayo ng isang bagay sa buhay nyo. Ito'y tao siguro, o kaya ito'y pangyayari, ito'y sitwasyon, ito ay karanasan mo nung nakaraan, o kaya ay karelasyon mo ngayon. Isang tao na madikit sa'yo, malapit sa iyong buhay ngayon. Marahil meron kang relasyon dyan, o isang sitwasyon sa trabaho, sa pamilya, o ano paman, that would represent, na i-represent siya ng puno na bawal. Aha. Isang puno na bawal na that will test your resolve. Ito ay susubok sa iyong determinasyon at kalooban na sundin ang mga sinasabi ng Diyos. Kasi yung punong yon na yung bunga ay kinain ni Adan, ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Ngayon, nandito tayo upang maghanap sa ating buhay ng isang bagay. Ano kaya yon? Hindi ko alam. Kanya-kanyang isip yan, kanya-kanyang turo yan.
magturo ko sa isang parte ng buhay mo na i-represent ng isang puno at sasabihin mo, eto yung isang bagay na madalas ay nagiging isang bagay na naglalayo sa akin sa Panginoon at eto rin minsan na kapag kayo napagtagumpayan ko ay maglalapit sa akin sa Panginoon. Eto yung isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan na karanasan, na kailanman ay para bang bangungot sa aking nakaraan at kailanman ay para bang gusto kong mabura sa isipan ko at sa isipan ng lahat na nakakaalam, subalit hindi na pwede. So, yan ang gagawin nating puno sa buhay nating lahat. Kaya may kakaiba tayo ng puno ngayon yan. So, isipin niyo yan. Dahil sa pag-aaralan natin, tingnan natin yung relasyon ng forbidden tree, yung the tree of the knowledge of good and evil, tungkol sa buhay natin ngayon. Sapagkat kapag nakapag-decide ka na kung ano yon, isang tao, pwede. Ito yung isang pangyayari sa buhay mo na para bang nakagawa ka ng isang pagkakamali na gusto mong ibalik sa araw na yun bago nangyari yun para maiwasan mo sana, pero hindi na. Hindi na pwede rewind. Hindi rewritable ang buhay natin. But redoable ang buhay natin sapagkat ang isang gagawa niya. Okay? So nakita nyo na? Meron ba kayo niyan? Yung isang bagay na napakabigat o napakahalaga sa buhay mo? O isang bagay na gumugulo palagi sa isip mo? Isang bagay na madalas na dahilan ng pagkakasala mo? Isang bagay na madalas na naglalayo sa iyo sa kapwa mo tao? At isang bagay, ano pa man yon, na para bang napakalaking issue sa buhay mo? That could be your tree. Kaya, let's go, one by one. Itong katotohanan sa ating mga puno. The presence of our tree is undeniable. Hindi mo pwedeng i-deny. Kapag ka ang puno mo sa buhay mo ay isang depresyon na hindi maalis-alis, kapag kinumusta ka, kumusta ka na? Okay ka lang? Oo, okay lang. Undeniable. Ang puno sa buhay natin. Undeniable. We may deny it. We may say, it's okay, I'm fine. Pwede natin sabihin na maganda ang nangyayari sa buhay ko, subalit pag titingnan ka ng Diyos, meron kang isang tree of the knowledge of good and evil sa buhay mo. Na sinabi ng Diyos, huwag mong sasalingin, huwag mong gagalawin madalas na doon tayo bumabagsak. That could be your tree. Ito yung nakasulat, and God made all kinds of trees grow out of the ground. Kaya kapatid, sa tingin mo siguro, aksidente lang yung isang problema mong yan. Aksidente lang na yung pinabayaan ka ng asawa mo? Aksidente ba na tinakwil ka ng mga magulang mo? Hindi. God made all the trees grow. Hindi yan, walang nakakagulat sa mata ng Diyos. Parang, bakit nangyari yan? Walang ganon sa harapan ng Diyos kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Panginoong Diyos. Lahat ng tumutubo sa paligid mo ay alam na alam niya at iniligay niya lahat yan. O kaya pinahintulutan niya na tumubo lahat yan. God made all kinds of trees grow out of the ground. Ano yung mga tumubo? Yung nakakain, tumubo yan. Yung maganda sa paningin, nandyan yan. But, nandun din yung tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Ang tanong bakit nandun? Ano ba silbi nun? Sabi ng mga pilosopo, nandun para magkasalang tao. Well, partly yes. Kaya lang, nandun naman ang Diyos para magremedyo ng kaligtasan natin. So, theologically deep, hindi matatapos ang diskusyon, subalit itong totoo. Bakit meron yung sitwasyon yun? Bakit kaya nangyari sa iyo yun? Hindi yun aksidente sa harapan ng Diyos. Sa atin ay aksidente siguro yung nangyari o kaya ay hindi inaasahan. Sa atin siguro ay medyo kakulitan lang natin yon, kaya ka bumagsak, nagkasala ka na, hanggang ngayon dala-dala mo yung epekto niyan na hindi ka nakakalaya yan. Ang isang puno na laging gumugulo sa isip mo at nagbibigay ng pabigat sa dibdib mo. Take note, God made all the trees grow. Ang lahat ng bagay ay pinahintulutan ng Diyos na tumubo. First thing we have to do is, we need to accept the existence of it. Tanggapin mo yan, totoo yan. Hindi pa naginip ang nangyayari sa buhay natin, totoo yan. Kung bakit nangyari yung mga gano'n, nagulo yung buhay mo, o kaya bakit nawala sa iyo isang bagay na napakalaga, hindi pa naginip yan. Realidad na yan. Totoo na nangyayari. Ngayon kung nahihirapan ka dito sa faith, bakit ako pupunta dito sa faith?
Kasi nag-apply ka. Kaya ka nandito. Totoo na yan. Hindi mo ay, mabuti pa sa Pilipinas. Ito yung problema natin. Ay, sana hindi ako nag-abroad. Ang ganda-ganda ng way ko sa Pilipinas. Ang ganda-ganda ng kutis ko nun sa Pilipinas. Nag-abroad ako. Nag-allergy ako rito. Pumangit ako rito. Totoo na yan. Pumangit ka na. Ayan ang mga puno sa buhay natin. The reality of life. Totoong hindi na natin pwedeng i-deny. We need to accept the existence of it. Why? Because they are a sensible reason to implore God. Kaya nga, meron kang problema dahil kung wala ka namang problema, pabanjing-banjing ka lang. Kung wala kang pabigat sa puso, sa buhay, o kaya walang gumugulo sa isip mo, ay, easy-easy ka lang dyan. Hindi ka nag-a-attend ng Bible study, hindi ka nag-a-attend ng panalangin, hindi ka na pag-fellowship. Pero kung meron na yan, yung puno na yan, na talagang gumugulo sa buhay mo, lagi mong nilalapitan na yan, sinasabi, Panginoon, ano ba naman ito? Bakit nasa akin ito? Okay nga yan. Sabi ng Diyos, okay nga, hindi ko nga alisin yan. Kasi at least lumalapit ka sa akin. We need to accept the existence of it. Because it's a sensible reason to implore God. Kasi nga, kapag ka very free ang isip mo, wala ka naman dito sa mga gawain. Nasaan ka? Hindi natin alam. And we need to appreciate our experience of it. Bakit naranasan mo yung ganyan? Bakit kaya dumaan yung araw na kahit hindi mo plano na mangyari yan, ay nangyari sa buhay natin yung mga bagay na yun. Nagkasala ka, nagkasala yung iba, inapi ka, naapektuhan ka ng mga kalokohan ng iba, o kaya ang daming naapektuhan sa mga kalokohan. Bakit nakakaiyak ka ngayon sa komunidad? Bakit nangyari yun? We need to appreciate the experience of it. Dahil, it's a simple reason to adore God. Sasabihin mo, sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin, sa kabila ng problema at kahihiyan na nagawa ko, sa kabila ng pagdurusa na nangyayari sa akin dahil sa kalokohan ng iba, narito pa rin ako sa harapan ng Diyos at nagsumasamba sa kanyang pangalan at tumatayo at naghahayag na ang Diyos ay mabuti sa buhay. Simple reason to adore God. Napakasimpleng dahilan. Alam nyo, siguro sinasabi ninyo dahil meron kayong ganyan, hindi na kayo po pwede sa Panginoon. Siguro may limitasyon ako kasi kilala na ako ng mga tao, nakagawa ko ng ganito, nagawa nila ako ng ganito, kaya ay simple lang, hindi ako nakapag-aral ng mataas, wala akong maraming kakayahan sa buhay. Ito yung mga limitations ko. Limitations, nakikita natin yung mga limitations sa buhay at sasabihin natin, ay, hindi nila bibigyan ng pagkakataon na isa ako sa mga maglilingkod sa Diyos. Dahil, ano naman ang kaya ko? Diba? Ano naman ang alam kong gawin? Hindi ba madalas natin gawin yan? Ano ba naman ako? Sino ba naman ako para ganyan? We look at ourselves. Tinitingnan natin ang ating sarili na para bang punong-puno ng mga limitasyon at sasabihin natin, hanggang dito lang ako, hindi ako pwede. At sa kabila ng lahat, well, hindi na pwedeng mangyari ang mga bagay na nais ko sanang mangyari. Hindi ganoon. Ano ba yung nagawa mo na sinasabi mo? Ano ba yung sitwasyon mo sa buhay na sinasabi mo, ay, Pastor, parang hindi ako karapat-dapat mag-pray diyan sa harap. Well, God made all the trees grow. Pinatubo lahat ng Diyos ang mga puno upang nakapaikot sa buhay natin at hindi upang tayo ay hadlangan sa paglilingkod sa Kanya, kundi upang tayo ay lalo pang lumapit sa Diyos at purihin ang Diyos, sambahin siya sapagkat sa pamamagitan niya ay pwede tayong gumawa ng mga malalaking bagay kahit sino ka pa man. Ang dami nating napapanood doon sa YouTube na people who have limitations. Si Nick Vujicic ba yan? Yung walang paa, walang braso, pero may mga doctorate degree. Well, think about that. I'll show you one na wala ring braso, subalit nakakapag-produce siya ng malaking bagay sa pamamagitan ng paa. Hindi kaya ng kamay ko yung kayang gawin ng kanyang paa. Kaya kung sinasabi niyong hindi ka marunong tumugtog, ano kaya yan? Hindi ka pwedeng sumali sa hindi mo kayang gawin na tumugtog para sa Panginoon. Ba't kaya niya ang tumugtog?
Ang laki ng hadlang sa buhay niya, ang laki ng puno na sinasabi niya, ito maghahadlang sa akin upang makamit ko ang tagumpay. Subalit, yun mismo ang ginamit ng Diyos upang siya magkaroon ng tagumpay. Simpleng paraan, simpleng sitwasyon. Ngayon, sa buhay mo, ano ba yung ayaw mo sanang mangyari, subalit nangyari na sinasabi mo, hindi ka na pwedeng maging ikaw noon sapagkat ang dami nang nangyari sa buhay mo. Pwede. Sapagkat lahat ng yan ay pinatubo ng Diyos. In the Garden of Eden, doon sa Hardin ng Eden, ang puno na nakakain ng bunga nandun, magandang subalit nandun din yung isang bagay. Kung bakit nandun, hindi natin alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Subalit ang isa lang alam ko, ang mga bagay na nangyari sa'yo, nakakahiyaman, kahit ba, if they're worth keeping and not telling anyone, nangyari yan. Sapagkat kabahagi yan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo upang ikaw ay ikaw ngayon dahil sa mga karanasan na yan, dahil sa mga sitwasyon mo na yan. Okay? The presence of our tree. Ano yung tree, ha? Isang bagay na sinabi mong, this is my tree. Calmly speaks of God's sovereignty. Ito nagsasabi na kahit anong nangyari, ang Diyos ay Diyos pa rin at ang Diyos pa rin ang susunod. Kahit pa anong nangyari sa iyo, kahit anong meron ka ngayon, kahit anong sitwasyon meron ka ngayon, anong relasyon meron ka ngayon, ang Diyos ay Diyos pa rin. Kaya huwag kang lalayo sapagkat nandyan pa rin ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang nag-aaral sa lahat. Okay? That's the tree. The presence of our tree is undeniable. We don't have to deny that. Pangalawa, the placement of the tree is unavoidable. Hindi natin maiwasan yan. Alam saan inilagay ng Diyos yung the tree of the knowledge of good and evil? Ito. God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden, ang sa dinami-dami ng kanyang nilikhang puno, doon sa gitna niya inilagay yung bawal. Bakit kaya ganon? May intindi ko, Panginoon naman, ba't naman sa gitna naman? Dapat sa gilid-gilid naman, sa labas-labas naman ng dulo-dulo ng Garden of Eden para at least naman hindi araw-araw na nakikita ni Adan at Eva, parang magandang makainin to. Parang takam-takam sila na nakikita yan. Kung sana inilagay man lang sa malayo, sa mataas na parte na lang. Yung mahirap akyatin. At least sana sinabi natin, tinatamad ako ngayon, masarap sana kayo, pero layo. Wag na deal. Dito na lang tayo, kumain na lang tayo ng pipino rito, at saka ganito, ganyan. Sana ganun ang sinabi ni Adan. Think about it. Why God placed it in the middle of the garden? Di ba? Ang tanong, bakit sa gitna? Parang unfair, Panginoon. Alam na alam mong bawal yun, lagay mo sa gitna. Ilagay mo sa gilid, natulo-tulo niyan. Kapag naligaw kami, saka lang namin makikita. At least, wala na sa atensyon namin na pag-interest niya. Interest namin umuwi na sa aming bahay. Bakit gano'n? In the middle of the garden. Doon pa niya inilagay. Sa napakadaling puntahan, sa araw-araw ay nadadaanan. Ganyan ang Diyos eh. Kung ano yung mga nagbibigay sa atin ng problema, araw-araw natin nakikita. Napansin niyo? It's very relative. Related yung the tree of the knowledge of good and evil, yung bawal na yon, doon sa buhay natin ngayon, dahil kung ano pa yung nakakainis sa atin, kung ano pa yung nakakaasar na parang ayaw saan natin makita, araw-araw, 3 beses ang araw nakikita mo. Kasama mo sa pagkain, na parang ano ba naman ito, kasabay ka sa pagkain. Parang nagmamadali ka ng kumanda, ayaw mo makita. Ganyan, the tree of the knowledge of good and evil, inilagay sa gitna kung saan, bawat minuto, bawat lingon na gagawin ni Adan at Eva, nandiyan ng puno. Meron ba kayong bagay na gano'n? Na parang araw-araw, nasanay na lang kayo na mainis. Parang namuhay na kayo sa sitwasyon na parang andyan na yan, kasama na sa buhay yan. Pagtiisan mo na lang. Dahil yan talaga ang tinik sa lalamunan mo. Ang sitwasyon na yan na lang ba yan? The placement of our trees and avoid, hindi natin maiwasan. So, ano dapat gawin natin dyan? We need what? We need to consider them cautiously. Kapag ka nandyan na yan, isang bagay na sasabihin mo, ito yung talagang naglalayo, sumisira sa araw ko, kagagaling ko pa naman sa church na nag-praise and worship at nakinig ng magandang mensahe. Tapos, ngayon, pag uwi ko, ito kaagad ang mabubungaran mo.
It's unavoidable. Yung puno mo na talagang bumubuno sa hindi na maiwasan. We need to consider them cautiously because they remind us to be very, very careful. Nandyan na yan. Hindi mo na mababagong sitwasyon, kaya be careful. Focus on God. Kahit araw-araw sanang nakikita ni Adan yan, kung araw-araw din niyang minumuli sa isipan, hindi, pinagbawal ng Diyos ito, pag kinain namin ito, mamamatay kami. Kung araw-araw din sanang minimeditate na yun, susundin ko ang Diyos. Sinabi niya na bawal, hindi bawal. We need to consider them cautious. Katulad din ng mga sitwasyon, ng mga bagay na sinasabi ng, this is my forbidden tree. And we need to conquer them confidently. Kailangan pagtagumpayan mo yan. Hindi po pwede na lagi kang ikaw ang talunan. Hindi po pwede na laging ikaw ang tumataas ang boses at ang bubulyaw. Hindi po pwede na ikaw palagi ang kinatatakutan doon sa inyong lugar ng trabaho. Hindi po pwede na ikaw ang laging iniiwasan at sinasabi, ayun na naman, ako delikado tayo. Hindi ikaw ang dapat na nagbibigay ng isang hindi magandang imahe, kundi ikaw dapat ang nagbibigay ng magandang image. We need to conquer them confidently. Ilang mga bagay, sitwasyon, ang tao na makulit sa'yo, yung karanasan mo sa nakaraan na hindi mo na kailangan nakalimutan. Nakalimutan na nga lahat ng mga tao sa paligid mo, ikaw hindi pa. Tinanggap na nga lahat ng mga tao sa paligid mo na okay, nakagawa siya ng hindi maganda, subalit siya ay kaibigan pa rin namin at natapos na nakita na namin ang pagbabago ng buhay niya. Ikaw, hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Ay, nagawa ko talaga. Pambira. Bakit ko kaya? Tanong ka ng tanong. Naku, mga tatanda ka na lang, magpupurgot ka na lang. Yung pa rin ang tanong mo, bakit ko nagawa yun? Bakit nila nagawa yun? Ay, tapos na! Gumawa ka na ng isang bagay. We need to conquer them confidently because they remind us not to be fearful. Sila, yung makaranasan na yun, yung mga tao na yun, yung sitwasyon mo na yun, ang magtuturo sa iyo upang ikaw ay hindi magkaroon ng takot. Palaging nandyan yan. Alam niyo yung doon sa Africa, yung kung saan yung mga hayop ay halo-halo lang doon. Yung mga water buffalo, yung mga kalabaw, hindi naman kalabaw yun, iba yung kalabaw sa atin eh. Mukhang kalabaw. Water buffalo, yung mga malalaki na parang kalabaw. Alam niyo ba na kapag gumalaw sila ay puro kawan-kawan yan? Alam niyo kung bakit? Kasi sa paligid ng mga ang daming leon. Yun ang problema nila dahil pagkain sila ng leon kung hindi sila kumpul-kumpul. Kung may nahiwalay na isa, ay di merienda ng mga leon yun. Ito yung style nila. Ito, kapag may isa na naligaw, tignan nyo? Pag may isa na naligaw at wala sa grupo, ay siyempre, tuwang-tuwang ang mga leon. Kaya lang, siyempre kapag teamwork, siyempre nagkakatulungan. Kaya, tingnan nyo nangyayari. Hindi sila maaano sapagkat nandun pa rin ang grupo at iisa pa rin sila. Walang magawa ang mga leon. Kaya ganyan din sa buhay natin, mga kapatid. They may be unavoidable, nandyan lang yan, but if we keep on, kapag tayo nagpatuloy na magiging isa sa panalangin, isa sa ating diwa, at isang nagpupuri sa Diyos, we will be protected by them. Kahit meron kang mga threats around you, if we come together, hindi na yan mahalaga sapagkat ang lakas mo at ang lakas ng ibang nandito at pinagsama-sama natin, we will all be protected by any of the trees. Anong bagay, the threats na natin paligid. They may be unavoidable, but they are conquerable. Ganun din ang mga bagay na sinasabi mong hindi na maaalis ito. Oo, hindi na nga, pero pwedeng magbago ang iyong sarili. Kung hindi pwedeng magbago ang sitwasyon mo, pwedeng magbago ang pananaw mo sa iyong sitwasyon. Hindi lahat ng sitwasyon ay binabago ng Diyos. Ang unang binabago ng Diyos ay yung puso natin at yung isip natin, yung perspective natin, pananaw natin sa buhay. Yan ang mas magandang nagbabago. Sapagkat hindi man magkaroon ng katahimikan ng paligid mo, kung tahimik naman ang puso mo at ang iyong isip, tahimik pa rin ang mundo.
Napansin niyo yun? Kapag ikaw ay talagang gustong matulog at meron kang peace of mind, kahit pa nagsasayawan sa sala, tulog ka. Kahit pa naghihiyawan sila sa kanilang panunood sa video, ikaw tulog dahil meron kang peace of mind. That's it. They may be unavoidable, but they are conquerable. Okay? The placement of our tree. Inilagay man ng Diyos ang mga problema mo sa paligid mo, ka man, but it shows God's proximity. Hindi yan sinagsasabing malayo ang Diyos. Mas malapit ka doon sa problema, mas malapit din ang Diyos sa'yo. Kung kailan napakahirap ng sitwasyon mo, dapat mong malaman, kapatid, na ang Diyos ay lalong mas malapit sa'yo. Okay? That's the tree. Pag-una, the presence is undeniable of that, anything, represented by a tree. The placement is unavoidable. Araw-araw yan. Nandyan talaga yung isang bagay na yan. And then last one. The provocation of our tree is unstoppable. Hindi mo mapapatigil yan. Alam nyo ba na sa Biblia, maniniwala ba kayo na isang beses lang sinabihan sila ng serpent na, "Oy, sinabi pa talaga ng Diyos na mamamatay kayo. Tingnan nyo mga ganda-ganda na, hinog na to. Masarap kayo nito." Tingnan nyo ba isang beses lang yun? Hindi. Araw-araw na dumadaan si Adan at Eva doon, well, I believe in my heart na sa araw-araw na yon, lagi pumapasweet yung serpent. Baka nagugutom ka, ito. Laging gano'n, tikman mo to. Diba? Pansin mo, pulang-pula na to. Hinog na to. Masarap kainin to. At hindi naman yata, mag-isip ka. Sinabi sa ng serpent, kung talagang mamamatay kayo, di sana hindi nalagyan ng Diyos dito, sa gitna pa. Nagkakaroon pa ng reasoning ngayon yung serpent at saka ni Adan. Kaya kailangan ni Adan, hindi, ito sinabi ng Diyos eh. Pero sabi ng serpent, totoo ba? Bakit nandito ito? Kung talagang nakakamatay, pahal kayo ng sana nilayo. Para hindi kayo araw-araw nakikita. Kaya okay lang to, baka naman mali lang dinig nyo. Baka araw-araw ba naman kasama, then one day. So, the provocation is unstoppable. Di ba? Katulad din ng sitwasyon ninyo, hindi lang isang beses kayong ginulo, hindi lang isang beses kayong ininis, hindi lang isang beses kayong binigyan ng problema, hindi lang isang beses kayong nakarinig ng isang hindi magandang salita, hindi lang isang beses kayong binigyan ng problema ng mga bagay na hindi lang isang beses yung nagawa ang kasalanan yan, hindi lang, kundi every week, yan na lang, Panginoon, ako patawarin mo ako, Panginoon. Nagawa ka, I did it again, Lord. Diba? Laging ganon. So, the provocation of that is unstoppable. But, take note, they linger and haunt us continuously. Continuously. Palagi yan. So, I believe in my heart. Si Adan at Eva, hindi lang isang beses narinig yun. Laging laging may gesture yung serpent, tempting them to come near and eat and reason out. Kasi sabi nito, baka naman mali pandinig nyo. Hindi naman ganun yata sinabi. Tinin nyo naman, mas maganda pa ang tingnan nito kasi yung iba. Mas healthy pang tingnan nito. Well, it could have been that way. They linger in house continuously. They might cast us unsuspected. Kasi nga, nagbabakasakali yung mga sitwasyon ninyo na baka hindi nyo namamalayan ay nadadali na kayo. But they lurk also and hustle us cunningly. Para bang maganda sa atin. Kasi hindi naman tayo attempt ng diablo sa isang bagay na pangit talaga. It looks good, but it's bad. They lurk and hustle us cunningly. They might cause us undiscerning. Baka hindi natin alam. Kaya sinasabi natin, halika, sama ka sa amin. May pupuntahan kaming naku, maganda doon. Marami kang makikilala ng mga tao. Yung pala, inaaso-aso ka na. Diba, pasin yun? Minamanok-manok ka na, ipinaparty ka na, ipinapartner ka na. Well, you should be discerning in your life. Now, these things are unstoppable. Hindi humihinto, hindi kailanman nawawala sa buhay natin yan. Ang mga bagay na gumugulo sa atin, hindi lang isang beses dumating, hindi lang dalawa, kundi araw-araw, sa bawat araw ng buhay mo, meron kang nakikitang ganyan. Your tree, ano man yung tree mo na yan, na sinabi mong, this is my tree, the thing that really is testing my resolve to obey God. Ito yung ginagamit ng diablo upang subukin ang aking determinasyon at commitment sa Diyos. Ito yung bagay, ito yung tao, ito yung karanasan ko nung nakaraan, ito yung sitwasyon ko na para bang isa sa mga pinakamalaking issue sa buhay ko.
that might catch you undiscerning. Okay, napansin natin nung nakaraang, when was that? Nung linggo. Sino sa inyo ang nag-celebrate nung linggo? Hindi nyo alam yun? Siyempre, panalo ang pambansang kamao. Kayo talaga, hindi nyo alam, nag-celebrate tayo, nanalo ang pambansang kamao. Di ba? Ang laki ng kalaban, nanalo ang ating pambansang kamao. Pero huwag niyong kakalimutan, 3 laban ng 2 before that. Di ba, tulog siya. He was caught undiscerning. Akala niya, mananalo na siya, mapapabagsak na niya ang kalaban. Dahil duguan na ang kalaban niya noon. But with one punch, tulog si pambansang kamao. He was caught unsuspecting, he was caught undiscerning. Akala niya lamang, nagdepende siya lamang na lamang. Akala niya kayang-kaya niya kalaban. Kayang-kaya niya to. Dahil basag-basag na mukha. Kaya-kaya ko na to. Isang suntok, tulog si pambansang kamao. Kahit pananalo siya ngayon, that would haunt him. He was caught undiscerning. Why? Because the provocation is unstoppable. Kahit pa anong sabihin ngayon ni Pacquiao na, laban tayo ulit, Marquez. Ayoko na, tinalo na kita. Masusulat na sa history na tinalo kita at tulog ka. Nung tinalo mo ako, hindi ako tulog. Ngayon tinalo kita, tulog na tulog ka, kailangan kang gisingin. That haunts. He was caught unsuspecting, he was caught undiscerning, ano man yung tagumpay niya. But you, my friend, ikaw, kaibigan at kapatid, ano yung bagay na yan? Take note. Be cautious, kasi baka mahuli ka rin, abutan ka rin niya na unaware. Then you will be caught. Okay? So the provocation of our 3 calls out submission to God's authority. Kaya palagi kang nakasubmit sa ating Diyos na buhay. Dahil doon ka lang nagkakaroon ng safe ground. Anong sabi ni Peter? Submit yourself therefore unto God. Resist the devil and he will flee from you. Hindi yung resist the devil first, then you submit. First you submit to God. Then you have the right and the capacity, yung lakas upang i-resist ang anumang bagay, your tree, the devil. Anything that is the situation around you. Yung sitwasyon mo, yung tao sa paligid mo, yung pangyayari sa buhay mo, yung karanasan mo, na nagbibigay sa iyo ng problema, naggugulo sa buhay mo, that. Submit yourself unto God and you will be victorious. Amen ba tayo dyan? Okay. Let's summarize that. Christmas tree, oh Christmas tree. Gawin mong Christmas tree mo yan ngayong Pasko. Pag nakita mo yung Christmas tree mo, meron akong nagawang kasalanan 2 years ago. You are my Christmas tree. But I will not deny you are there. I will not avoid that you are there. One thing I will do. You may not stop haunting me, but I will submit to God. Because you are part of God's plan in my life. Parte yan sa buhay mo, kapatid. Parte yan sa paghubog ng Diyos sa buhay mo. Yung sitwasyon mo ngayon, yung mga tao sa paligid mo ngayon, minsan hindi natin gusto. Ayaw natin yan minsan. Yung sitwasyon mo ngayon, para bang hindi yung plano sa buhay mo, hindi yung pangarap mong buhay, kasama lang yan. Inuhubog ka ng Diyos. So when you look at your Christmas tree, Lord, ito yung Christmas tree ko, I submit mo to you. Kaya ang tanong ngayon dyan ay, do you acknowledge the presence of God behind the negatives of your life? O kaya sinasabi, Panginoon, nasaan ka ba nung nangyari sa akin yon? Bakit hindi mo hinadlangan na mangyari sa akin? Bakit hindi mo hinadlangan yung taong yon upang gawin yung isang bagay na yun sa akin? Kaya, tinan mo ako ngayon, laging galit, laging naiinis, kaya laging nagbubuhay. God was present in those negatives of life. Nandun pa rin siya, sasabihin sa'yo, I made all trees grow. What tree did you make to grow? Ano bang bagay ang ginawa mo sa mundo? Hindi ba't ginawa ko lahat? Ginawa din niya lahat. Ginamit din niya lahat ang mga pangyayari sa buhay mo upang ikaw ay maging mas magandang tao at mas magandang anak niya. Now, do you affirm the plan of God behind all the negatives of your life? Sasabihin mo ba, kahit nangyari sa akin lahat ng ito, matutuloy at matutuloy pa rin ang Pasko at ang plano ng Diyos sa buhay ko. Parang ano man ang mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko, tuloy na tuloy pa rin ang plano ng Diyos sa buhay mo.
ano man ang nangyari. And then, do you allow the power of God behind all the negatives of your life? Ano nangyari sa iyo? Ano man yung sitwasyon ka nandun? Let the power of God lift you up, because that is the very reason you are there, for you to see the mighty works of God in your life. Yan ang pinaka-pangunahing dahilan kung bakit tayo ay nandito sa sitwasyon natin ngayon, upang makita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ng tao na sa paligid mo. Tayong lahat ay tumayo at tayo magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo po, Panginoon. Sa iyo po namin inaali ang lahat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang buhay namin, Panginoon, nakikita mo po. We are imperfect people, but perfectly submitting to you in your perfect will. Ikaw po ang mauna at masunod sa lahat ng mga hakbangin namin, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang sarili namin, ang mga plano namin, Panginoon. Gawin mo po na ayon sa mga plano mo. Kung hindi po ayon, Panginoon, i-reveal mo po sa amin ang mga dapat namin baguhin sa pagkat gusto namin maging talunod sa iyo, Panginoon. Gusto namin ang pangalan mo ay may tanya sa buhay namin at sa paligid namin, Panginoon. Ang pangalan mo lamang po ang tinataas namin in Jesus' mighty name. Amen. Okay, makapagpuna po tayo.